pong napakalaking pribileyo po, Panginoon, na amin pong pag-aralan ang iyong banal na salita. Kaya patuloy po kaming samahan, O Panginoon, at patuloy po na kayo po ang malayang mangusap sa amin pong pananambahang ngayong hapon. Salamat sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Muli ko pong basahin sa Tagalog. Sabi rito, ipinagtatagubilin ko sa inyo si Phoebe na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Cenchrea, upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon ayon sa nararapat sa mga banal at tulungan ninyo siya sa anumang bagay na kakailanganin niya at kakailanganin niya sa inyo, sapagkat siya na may naging katulong ng marami at ng aking sarili. Batiin niyo si Priscilla at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus, na ipinain ang kanilang leeg para sa aking buhay. Sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epineto na minamahal ko, na siyang unang nahikayat kay Kristo sa Asya. Batiin ninyo si Maria na lubhang maraming nagawa para sa inyo. Batiin ninyo si Andronico at si Junias na aking mga kamag-anak at mga kasama ko sa pagkabilanggo. Sila'y kilala sa mga apostol at sila ay nauna sa akin kay Kristo. Batiin ninyo si Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. Batiin ninyo si Urbano na aming kamanggagawa kay Kristo at si Estakis na minamahal ko. Batiin ninyo si Apeles na subok kay Kristo. Batiin ninyo ang mga kasambahay ni Aristobulo. Batiin ninyo si Herodion na aking kamag-anak. Batiin ninyo ang mga kasambahay ni Narciso, yaong nasa Panginoon. Batiin ninyo si Tripina at si Triposa na manggagawa ng Panginoon. Batiin ninyo si Persida na minamahal, na marami ang nagawa para sa Panginoon. Batiin ninyo si Rupo na hinirang sa Panginoon at ang kanyang ina at ina ko rin. Batiin ninyo si Asincrito, si Pligonte, si Hermes, si Patrobas, si Hermas at ang mga kapatid na kasama nila. Batiin ninyo si Pilogo at si Julia, si Nerio at ang kanyang kapatid na babae, at si Olimpas at ang lahat ng mga banal na kasama nila. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Diyos ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Sa aming inatinan na conference nung Miyerkules nagsimula at kami ay lumabas ng Friday, Biyernes. So sa aming conference na dinaluhan, marami akong nakilala na mga kapasturan, at ang lagi ko pong kinakamusta yung kanilang church o iglesia na pinagpapasturan. At doon ko po
pag-aralan o mismong narinig na iba't iba ang problema ng mga church na kanilang pinangungunahan. Kaya kung mapapansin natin sa ating pong binasa, doon sa parallel doon sa Mateo 18:17, tungkol po yun sa church o sa iglesia. Pagdidisiplina. At dito po, ang Roma 16:1-16 na ating binasa ay isang bahagi ng bagong tipan sa Biblia na naglalahad ng mga pagbati at pagpapahalaga ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma. Isang bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga Romano. Binanggit dito sa hawak kong Biblia ng 4 na beses ang salitang iglesia o church. Talatang 1 nabanggit iglesia. Talatang 4 nabanggit iglesia. Talatang 5 nabanggit iglesia. Talatang 16 nabanggit iglesia. Ito ang pamagat ng ating pag-aaralan. Katangian ng iglesia sa bagong tipan. Kaya sa inyo pong dalang Biblia, para masundan nyo po ako, at hindi po kayo malito, sundan nyo po ang pagpapaliwanag na narito sa aklat po ng Roma 16:1-16. Katangian ng iglesia sa bagong tipan may 3 puntos. Una, iglesyang Christ-centered o iglesyang nakasento kay Kristo. Ikalawa, patotoo ng iglesia. Ikatlo, commitment ng iglesia. Tama-tama yung ibinigay sa akin na prayer item na nandun po yung commitment. Kunting paliwanag tungkol sa iglesia o church. Ang iglesia ay kalipunan ng mga mananampalataya. Hindi building ang iglesia. Hindi gusali ang iglesia. Pansinin yung pagbati ni Apostol Pablo sa iglesia. Talatang 5. Batiin din ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Hindi sinabing batiin ang bahay na nasa iglesia. Hindi ganon. Dito sa talatang 3-5, sa bahay ng mag-asawang Priscilla at si Aquila, nagtitipon ang iglesia sa Roma. Siguro naman, alam nyo na kung sinong babae o sinong lalaki dito sa Priscilla at Aquila. Nang lumipat sila sa Efeso, sa bahay pa rin nila sila nagtipon ang mga kapatiran. Noong panahon ng bagong tipan, bihira pa ang mga kapilya, kaya sa mga bahay karaniwang ginagawa ang pananambahan. Gaya po ng pananambahan sa Kalumpit, sa bahay nila Brother Boy, natin ginaganap ang pananambahan. Kolosas Kabanata 4, talatang 15, sabi, at ang iglesyang nasa kanyang bahay. Pilemon 2, sabi, at sa iglesia na nasa iyong bahay. Church, mga kapatid, ang totoong Kristiyano may kinabibilangang lokal na church o iglesia. Dumadalo siya sa church. Hebreo 10:25, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa
lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Paano tayo lalakas? At paano tayo magpapalakas ng iba kung araw ng linggo wala tayo sa church? At paano natin ngayon sasabihin sa iba, Kristiyano ako, pero wala tayong dinadaluhang church? Hirap nun. Sinabihin ng huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, lumalabas, masuwayin tayo sa salita ng Diyos at kasalanan ang sumusuway sa salita ng Diyos. Araw ng Lord's Day, walang kasabikang dumalo sa church. Yung pong nagpupunta nga ng abroad pagdating nila doon, naghahanap sila ng church na madadaluhan. At yung mga nasa abroad na pumupunta dito sa Pilipinas, naghahanap sila ng church na maatinan. Pero yung tayo na nandito na, hindi tayo nananabik sa pagdalo sa church, may problema. Hindi tayo Christ-centered. Iyan ang unang puntos. Katanginan ng iglesia sa Bagong Tipan, unang puntos, Christ-centered o nakasentro kay Kristo. Talatang 1 at ang talatang 2 sabi rito, upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon. Sa ibang pagkakasabi, talatang 2, tanggapin niyo siya alang-alang sa Panginoon. Hindi sinabing alang-alang kay pastor, alang-alang sa presidente, o alang-alang sa kanino mang tao na maimpluwensya. Walang ganon. Kundi sabi, alang-alang sa Panginoon o sa Panginoon. Christ-centered. Nakasentro kay Kristo. Nakapokus kay Kristo. Nakatingin sila kay Kristo. Church, mga kapatid, Christ-centered. Baka bukang bibig na lang. Nakapokus kay Kristo. Baka sa iba na nakapokus. Mag-ingat. Marami ngayon, hindi na Christ-centered. Sasabihin nila, hindi kayo Christ-centered, pero sila na nagsabi, hindi sila umaatin o wala silang nadadaluhang church. Sino kaya magtunay na maging Christ-centered? Yung bang nagpapatuloy o yung walang naatin ng church? Nakapokus na ang marami sa tao. Nakapokus na ang marami sa kanilang pastor. Sa lindol, sa the big one, nakapokus na sila doon. Sa mga flood control issue, sa social media, nakapokus na sila roon. O, lahat naman tayo apektado, pero dapat hindi tayo mawala sa focus kay Kristo. Christ-centered pa rin dapat. Ang iglesia sa Bagong Tipan, may pinagdadaanan din ng mga pagsubok. Nakakulong si Pablo sa dahilan na siya ay Christ-centered. Pero kay Kristo pa rin sila nakasentro. Kay Kristo pa rin sila nakatingin. Kay Christ-centered pa rin sila. Anong patunay na sila ay Christ-centered? Yun ang abangan natin. Ano ba yung patunay na sila ay Christ-centered? Pansinin ang mga patunay. Talatang 5. Hindi ko na bubuuin ng basa kasi haba tayo. Kay Kristo, binanggit. Sa English, in Christ. Talatang 7. Kay Kristo. Sa English, in Christ. Talatang 8. Sa Panginoon, in the Lord. Talatang 9. Kay Kristo.
Talatang 10 binanggit kay Kristo. Talatang 11, in the Lord, nasa Panginoon. Talatang 12, in the Lord, para sa Panginoon. Talatang 13, sa Panginoon, in the Lord. Talatang 16, Iglesia ni Kristo. Hindi po yung Iglesia ni Kristo na inaangkin, ha? At sabi diyan, of Christ. Laging nakaangat si Kristo. Christ-centered na iglesia. Kaya maraming iglesia ngayon na gamitin ko yung salitang nagkawindang-windang dahil hindi na Christ-centered. Example ko po, at hindi ko nababanggitin, pero ito po ang talagang totoo na aking pong natunghayan sa aming pong dinaluang conference. Pastor, nag-resign sa church. Iniwan ang church. Ilang beses nagpalit ng pastor yung isang church na nakausap ko. May mga pastor na nasangkot sa katiwalian. Ang dami kong na kausap na ganun yung kanilang mga paliwanag. Kasi pag nakausap ko, kinakamusto ko lagi yung church. Yun po ang isa po na nasaksihan ko po o natungayan ko. Aywan ko sa mga kasama ko kung mayroon silang naka-encounter na ganun. Sipin nyo yun. Nakakagulat. Pastor, iniwan bigla yung church. At hindi nila alam kung saan nagpunta ang pastor. Kapag ang iglesia ay iglesyang Christ-centered o nakasentro kay Kristo o nakatingin kay Kristo, abay hindi dapat mangyari po yun. Kahit anong gawin kong isip, kahit ano pang dahilan, hindi po mangyayari yun kung ang church ay Christ-centered. Ito ang magiging resulta kapag ang church ay Christ-centered. Talatang 1 hanggang talatang 1 at talatang 2. Sabi rito, ipinagtatagubilin ko sa inyo si Phoebe at tulungan nyo siya. Anong resulta? Bukas, open sila sa pagtulong sa iba. Ito si Phoebe ay galing sa church sa yung pagkakasabi. Ano sabi niya? Sincria. Alam ni Apostol Pablo na matulungin sila. Kaya yun po ang pagkakasabi na ipinagtatagubilin ko sa inyo. Parang kumbaga sa ipinagkakatiwala ko sa inyo at tulungan niyo siya. Talatang 2, sabi rito, ayon sa nararapat sa mga banal, siya na may naging katulong ng marami at ng aking sarili. Matulungin sila. Church, mga kapatid, iyan ang resulta kapag Christ-centered ang iglesia. Nagtutulungan.
nakikipagtulungan. Kung inyo pong babasahin po ang isang nakasulat dito sa Ecclesiastes, no? Ang mga ngaral sa talatang 4, ano yung pagkakasabi sa aklat ng mga ngaral, kabanata 4, talatang 9. Ito po ang pagkakasabi. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Talatang 12, anong sa? At bagamat ang isang tao ay maaaring magtagumpay laban sa iba, ang dalawa ay magtatagumpay laban sa isa. Kumbaga sa mas malaki ang nagagawa ng dalawa. Church, mga kapatid, hindi lingid sa atin ang tulong ng ibang church. Nung nangailangan ng tulong ang CRC, Church Halumban, Church sa CRBC, Church sa Los Baños, at ibang taga CRBC, maging ang Sumandig Church, hindi sila nagdalawang isip na tumulong nung nangailangan ang tulong ng CRC. Christ-centered. Yan ang isang makikita. Dahil kung hindi, pwede nilang sabihin, wala kaming pakialam. Pero sila ay tumulong at gaya ng ating binasa na kapag ang iglesia o church ay Christ-centered, nagtutulungan. Ano pang resulta kapag ang iglesia ay Christ-centered? Talatang 4, sabi rito, sa kanila hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Resulta? Maraming nagpapasalamat. Maraming natutuwa. Maraming masayang miyembro ng church. Napapanatili nila ang magandang relasyon at relasyong pangkapatiran. Ito pa, talatang 13, sabi rito, batiin ninyo si Rupo na hinirang sa Panginoon at ang kanyang ina at ina ko rin. Sa ibang pagkakasabi, para ko na rin ina. Kapag ang iglesia ay Christ-centered, no? Pamilya ang turingan nila sa isa't isa. Para ko na ring ina. Alam nyo, isinama nila ako sa Bohol noon. Doon pala, bawat hinto mo, may bayad. Sumakay kami ng bus noon. So, hindi na ako bumababa ng bus dahil ngayon nga po, dahil hindi ko naman napaghandaan ng gusto yung budget. Ngayon, kasama ko noon nung nabubuhay pa si Brother Lito sa bus. Sabi niya, ba't hindi ka pa bumababa? Okay na po. Sabi. May bayad pala, sabi. At sabi niya, sabihin mo, ako'y ninong mo. Sabihin mo, tinaanak kita. Sabi. So, alam niyo naman, mapagpatawa nung nabubuhay pa si Brother Lito. Kuyo,
Kaya, no, at pagkatapos, marami akong naririnig na tumatawag ng ninong-ninang sa kanila. Kaya ang ginawa ko, nakininang na rin ako at nakininong. Nakitawag na rin ako ng ninong-ninang. So, ibig sabihin, ibig kong makita natin itong turingan ng pamilya. Kahit hindi magkakadugo, masayang pamilya ng Kristiyano ang turingan. Ito kasi ang totoong pamilya na hanggang doon sa kabilang buhay sa langit magkakasama. Yung tunay nating pamilya kapag hindi sila nakakilala sa Panginoon, yun po, mayroon pong destinasyon ang bawat isa. Kaya ako'y natutuwa, nakauwi ako ng Maynila na kasama sila, masaya kami. Kaya napakahalaga sa iglesia ang pagtuturingan sa isa't isa na kapamilya. Roma 16 na binasa 1-16, makikita ang pagkakaisa at pagmamahal ng mga mananampalataya at kapwa manggagawa. Walang inggitan, walang samaan ng loob. Napakahirap yun yung dadalatin ka, tapos may daladala kang samaan ng loob o may hinanakit ka. Ang hirap nun. No? Walang tampuhan, walang pataasan, walang payabangan. Kaya natutuwa ako at marami kaming nagpapalitan sa pulpito. Kaya masasabi natin na kapag si Pastor Joey, kailangan niya munang pahinga, gusto natin na mas makuhan muna niya, mabalik yung dating lakas niya at sigla. Kasi, ginagawa nila para sa Panginoon. Kaya napakasarap pag ginagawa natin para sa Panginoon. Naglilingkod tayo ay para sa Panginoon. Napakasarap. Yan po ang bunga ng iglesyang Christ-centered. Ikalawang puntos, katangian na iglesia sa bagong tipan. Sabi rito sa talatang 6, batiin ninyo si Maria na lubhang maraming nagawa para sa inyo. Talatang 12, si Persida na minamahal na marami ang nagawa para sa Panginoon. Ikalawang puntos, nakatangian na iglesia ng bagong tipan, may mabuting patutuo ang nakikita. Ito ang ilan sa napakaraming katangian na iglesia sa bagong tipan. Siyempre, kapag Christ-centered, may mabuting patutuo. Mao testimony. Madaling sabihin na kami Christ-centered, pero kung walang liwanag ng patutuo o testimony, kulang, kapos. Pansinin, nabanggit dito ay mga ilang babae nagpapakilalang may malaking bahagi sa iglesia ang mga babae. Kaya wag nating malitin ang sarili natin. Babae lang naman ako. Sabi, lubhang maraming nagawa para sa inyo na marami ang nagawa para sa Panginoon. Anong ibig sabihin ng maraming nagawa? Masisipag sila. Masisipag sila sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Isinasangkot nila ang kanilang sarili sa paglilingkod para sa Panginoon. Hindi yung isinasapwera yung sarili.
ay bahala silang, kaya sila na lang. Hindi ganun. Ibig sabihin, hindi sila tamad na mga mananampalataya. Masisipag sila. Nakakatuwa dito sa ating kinabibilangang church, CRC, may mga ministry. May ISD ministry, men's ministry, women's ministry, single ministry, children ministry, at iba pang mga ministry. Ang tanong, paano natin ilalarawan ang ating sarili? Halimbawa lang, idaragdag ang ating pangalan sa listahan ni Apostol Pablo. ISD ministry, kalalakihan, kababaihan, singles, children, mga iba pang ministry, sa lahat na. Sa usaping patutuo o testimony, mayroon kayang masasabing ay masisipag sila, mababait sila, on time sila lagi, sila sa oras ng gawain. Mayroon kayang masasabing ganun sa atin? Tayo po ang makakasagot niyan sa Panginoon. Present ba tayo lagi sa lahat ng gawain ng Panginoon? Mahalaga yung testimony at patutuo. Yun ang patutuo. Saan ka pupunta? Sa church. Ikatlong katangian ng iglesia sa Bagong Tipan. Commitment ng iglesia. Gaya ng nung nakaraang prayer meeting namin, hindi ko alam kung sino yung nagsulat ng, ay isulat natin ang commitment ng iglesia. At ito naman, ang prayer ko dito sa ibinigay sa akin, yun nga po, paglago sa pananampalataya at commitment ng bawat isa. Madaling tandaan, no? At mamaya, kung iba yung tulot, baka may tatanungin ako kung may natandaan ka pa doon sa mensahe. Kasi di ba ang hirap kung wala tayong natanda, uuwi tayo na wala man lang tayo natandaan. So, ito po, madaling tandaan. Anong tinatalakay natin? Katangian ng iglesia sa Bagong Tipan. Unang katangian ng iglesia sa Bagong Tipan, iglesyang Christ-centered. Ikalawa, anong patunay na ng iglesyang Christ-centered? May testimony o patutuo. Anong testimony nila? Ikatlong puntos, may malalim na commitment. Hindi ito mababaw. Hindi mababaw na commitment o pagtatalaga sa sarili o pangako. Talatang 4. Sabi rito, naipinain ang kanilang liig para sa aking buhay. Sa ibang salin, itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib. Pangatlong pagkakasalin, sumuong sila sa panganib. Kapag binabanggit yung ipinain, itinaya, sumuong, mababaw ba na commitment yan? Malalim na commitment yan. Ibig sabihin, signal number 2. Pero isusuong pa rin yung sarili mo. Yun ang ibig sabihin, yung sumuong, itaya ang liig.
nakikita sa pamumuhay nila, sa paglilingkod nila sa Diyos at sa kapwa. Talatang 4. Maging sa mga lingkod ng Diyos gaya ni Apostol Pablo, sabi, handa nilang suungin ang panganib. Iyan si Priscilla at Aquila, hindi man niliwanag kung anong pangyayari ang tinutukoy rito, ni hindi nabanggit ng Biblia kung anong pangyayari ito, ngunit alam ng lahat ng iglesia ng mga Hintil. Ang pangyayari iyon. Kaya sila rin, sabi rito, ay nagpapasalamat sa mag-asawa sa pagliligtas nila sa buhay ni Apostol Pablo. Talatang 4, makikita po nyo yun. Ibig sabihin, ibinigay nila ang the best na paglilingkod sa Panginoon. Tayo po, the best na ba sa paglilingkod yung ginagawa natin? Yun na ba yung the best na kailangan ibigay sa Panginoon? Alalahanin natin, Panginoon ang pinaglilingkuran natin, Diyos ang pinaglilingkuran natin, na siyang may likha ng lahat ng bagay. At ginagawa nila ito alang-alang sa Panginoon. Kaya kapag ang gawain o paglilingkod ay ginagawa alang-alang sa Panginoon, masaya ang paglilingkod. Talatang 2, tanggapin ninyo siya alang-alang sa Panginoon, gaya ng nararapat sa mga banal. Ito pala ang tama. 2 bagay. Una, ginagawa alang-alang sa Panginoon. Ikalawa, ito pala ang nararapat nating gawin bilang magkakapatid sa Panginoon. Diyan pala nalulugod ang Panginoon. Handa nilang ipagamit ang kanilang ari-arian, bahay nila, para pagtipunan. Handa nilang ilaan ang panahon at oras para sa Panginoon. Kaya kung medyo bulay-bulayin mo itong salita ng Panginoon, talagang grabe. Grabe ang katangiang ng mga mananampalataya. Alam po ninyo, sa simula't simula, sa picture ko lang talaga nakikita ang Malacanang. Nandun pa ako sa probinsya sa Pangasinan, nakikita ko na yan sa dyaryo. No? At ito nagawa ko na ito, nagawa ko na ito nung pumunta kami dyan sa aming dinadalawang conference. Nung Friday, abay, idinaan kami mismo doon sa gate ng Malacanang. Sabi ko, ito yung pangarap ko. At yun nga po, dami pala dyan na mga college, mga high school, mga college school, sunod-sunod, mga pinapasukan ng may mga kaya yata kasi may mga talagang kilalang mga universidad. So, ibig ko sabihin, ini-imagine ko yung Malacanang, hindi ganon kadali ang pumasok. Ibig sabihin, itataya mo yung sarili na handa ka ba. Inisip ko, maraming checkpoint, maraming may mga baril na doon sa gate. No? Yun ang aking iniisip. Pero ayon sa kwento ng mga nakarating o nakapasok na sa Malacanang dahil sa may mahalagang inilapit sa mga kinaukulan doon. At yung natatandaan ko, mayroon daw freelance doon pala. Mayroon palang libreng tanghalian. Ganun pala yung Malacanang. Ang iniisip ko kasi parang mahigpit, malupit, yung ganun.
So ang ibig kong sabihin, hindi matatawaran ang ginawa nilang paglilingkod kahit na ang kanilang sarili o panahon, oras ay ilaan para lang kay Apostol Pablo, para sa lingkod lang ng Panginoon. Sabi, talatang 4, hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Dahil sa malalim na commitment, maraming nagpapasalamat sa Diyos. At sinabi sa 2 Korinto, Kabanata 9, talatang 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Makita po natin yung bunga ng pagtutulungan. Maraming nagpapasalamat sa Diyos. Hindi na naman natin kailangan na alamin pa kung sino, pero ibig sabihin, di ba, natutuwa tayo kung maraming nagpapasalamat sa Diyos? Malalim na commitment kailangan. Yan po ang isa sa katangian. Kasama rin sa malalim nilang commitment ang ibahagi ang Ebanghelyo. Talatang 5, sabi rito, na siyang unang nahikayat kay Kristo sa Asya. Talatang 7, sila ay nauna sa akin kay Kristo. Sa ibang pagsalin, si Epeneto na siyang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya at naunang naging Kristiyano kaysa sa akin. Talatang 7. Ang ibig sabihin, ang iglesia sa Bagong Tipan, hindi nila pinababayaan ang magbahagi ng Ebanghelyo, gospel sa iba. Ipinakilala si Kristo, gawain ito ng mga Christ-centered. Pansinin ang mga salitang unang nahikayat kay Kristo. May nagbahagi ng Ebanghelyo sa kanila. Yan ang yan ang katangian ng unang ng iglesia sa Bagong Tipan. Hindi nila pinababayaan ang magbahagi ng Ebanghelyo. Anong layunin ng talatang ito na ating pinagbubulay-bulay? Ano bang layunin? Kaya kung mayroon pa rito na hindi pa kilala si Kristo, ito po yung panahon para sampalatayanan si Kristo upang ang lahat ay maging kalugod-lugod ang paglilingkod natin sa Panginoon. Anong layunin ng talata? Roma 16, 1-16 ay ibig ipakita ang pagkakaisa at pagmamahal ng mga mananampalataya sa Roma at ng mga manggagawang nakasama ni Apostol Pablo. Pansinin ang salitang batiin. 13 beses binigkas o binanggit ang salitang batiin. Ayon po dito sa bilang ko, talatang 3 hanggang 4, talatang 5, talatang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nakita po natin yung salitang batiin. Ang
ah, yung sinabi pa sa talatang 16, magbatian kayo. So ang talatang ito ay nagbibigay ng sigla, kagalakan, inspirasyon at lakas sa mga mananampalataya at mga naglilingkod sa Diyos. Di ba pag binati ka, di ba, masaya ka, masigla ka. So, ibig sabihin, isang pagpapakita na kapag ikaw ay may ginawa at binati ka, hindi ba ibig sabihin niya na ipagpatuloy mo yan? Magpatuloy kayo. Isa sa layunin ng pagbati para magpatuloy. Yan po isang makikita natin dito, kaya ganun yung pagbati niya. Di ba? Ibig sabihin, alimbawa, binati ka, pumasa ka sa exam. Binati ka. Hindi ba? Ibig sabihin nun, magpatuloy ka ba? Yun po ang isang pinapakita ng talatang ito. Yung layunin nito. Kaya gawing pamantayan ang mga katangian ng iglesia ng bagong tipan. Kaya hamon sa lahat, ipagpatuloy ang pagiging Christ-centered, ipagpatuloy na magpakita ng mabuting testimony at patutuo, ipagpatuloy at lalaliman pa natin ang commitment natin sa Panginoon. Sa Diyos ang papuri, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa ipinakita mo, Panginoon, na katangian ng Iglesia ng Bagong Tipan, na kami rin po ay humihingi po sa inyo ng lakas, tulong, para makita mo rin ito sa amin bilang kabahagi ng Iglesia, Panginoon, bilang mga mananampalataya. At Panginoon, tulungan mo po kami na makita mo po, Panginoon, ang mga ganitong katangian sa aming buhay, Panginoon.